Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Sa pagkakataong ito ay isa pang uri ng paglilingkod at pambayan ang ating gagawin sapagkat alam po ninyo hindi tatantan ang Utusan.tv ang kauna-unahang internet television station sa buong mundo na nagbo-broadcast sa loob ng inyong Facebook. At aking patutunayan sa inyo ngayon, mga ka-Pilipino, bago ko kayo dadalhin sa Saudi Arabia. At ganito, pumunta kayo sa inyong Facebook at patutunayan ko na tayo po ay magbo-broadcast ngayon sa loob ng Facebook. Ako ngayon ay nasa aking page ng Utusan.tv at itatype ko lamang dito sa right post ang www. Sulat lamang, ganito ang gagawin ninyo mga ka-Pilipino kung gusto niyo mapanood sa loob ng inyong Facebook ang Utusan.tv. Ayan. Susulat ko www.utusan.tv at i-click ko ang post mga ka-Pilipino at ayan, lilitaw doon sa box ang www.utusan.tv. I-click po ninyo yon at ayan mga ka-Pilipino, tayo po ay nasa loob na ng Facebook. Dangan nga lamang ako ay magdo-double sound dito. Kinakailangan tanggalin ko lamang yung sound ko rin eh. How am I going to remove the sound? Ayun, sound ko. Okay, yun. Ayun. Ayan mga ka-Pilipino. Nakikita ninyo sa screen ng ating internet television at nariyan si Calvito nagsasalita sa loob ng Facebook. At dito ay panggagalingan ko sa loob ng Facebook sa Los Angeles, California, United States of America. Kayo po ay aking ipapasyal sa Kingdom of Saudi Arabia sa lugar na Riyadh. At isang leader ng mga OFWs na walang humpay, walang puknat ang kanyang pagtulong at pagkalinga sa mga nangangailangan ng public service nating mga OFWs. Walang iba kundi ang isa sa leader ng Sama Ka Ba sa Riyadh sa katauhan ni Joseph Valenzuela. Joseph, magandang gabi diyan sa iyong kinaroroonan, magandang hapon dito sa Los Angeles, California. Yes, magandang gabi sa Kuya Manny at salamat naman at kami napagbigyan mo na may parating din sa ating mga fellow OFWs sa mga iyong mga tagapakinig ang mga suliranin din dito ng mga OFWs at doon din sa mga bumubuo ng staff ng Manny Calvito Show ay magandang gabi din po. Ang nais kong liwanagin sa inyo na ang ating himpilang ito ay talagang ako naghahanap sa inyo para kausapin ko at maisahin papawid at mapanood ng buong mundo ang sinasagawa ninyong pagtulong at pagkalinga sa mga nangangailangan. Kaya just be at home sa ating himpilan. Maging sino kayo mga ka-Pilipino. Huwag mag-atubili. Kontakin lamang ang inyong lingkod o kontakin yung ating mga coordinator. Sino-sino. Yung mga na-interview na rito, kontakin ninyo mga ka-Pilipino sapagkat sila ang ating may incoming call ako, no? Kalimutan natin yung incoming call. Okay. Una ay nais kong malaman kung saan ka dyan sa Saudi Arabia, Riyadh or what? Yes, Kuya Manny, dito kami sa Riyadh. It is near to Bata Center. Yung Bata Center na tinatawag, Kuya Manny, ito yung mga pasyalan ng mga Pilipino at dito nagtatagpo-tagpo ang halos libu-libong mga Pilipino every weekend. Oh, wow. Talaga din naman. Ano? Kung ating aalagatain, may opisina ang Sama Ka Ba diyan? Or... go ahead.
Okay. Kuya Manny, wala kaming opisina dito. Kami ay Alliance ng Migrante International. Nakapaloob kami sa Migrante International at Migrante Sectoral Party. Hindi kami pinapayagan ng bansang Arabia na makapaglagak ng isang opisina sa kabilaan ng kami mga NGO lamang. At kami ay naka-registered sa ating bansa, sa Security Exchange Commission. So, hindi pinapayagan na magkaroon ng opisina. Ang aming tanging opisina ay yung iba't ibang bahay ng aming mga kasama. Doon na lamang kayo nagsasagawa ng meeting? Opo, doon na lang po kami nagsasagawa ng meeting. Kung tatanungin ko, itong sama ka ba na under the umbrella of Migrante International, ilan ang miyembro ninyo riyan sa Riyadh? Sa kasalukuyan, Kuya Manny, actually, 1 year pa lang po kami ngayon dito sa Riyadh na nakapagtayo ng balangay. Ang Sama Ka Ba Migrante ay isang balangay ng Migrante International at ang kasapihan nito ay umaabot pa lamang sa 70 hanggang 80 katao. Bagamat itong 70 hanggang 80 katao, puro mga aktibo sa pagkalinga at pagtulong, di ba? Yan ang aking nababalitaan dito sa ating himpilan. Opo, sa katunayan po, ang Sama Ka Ba po ay naka-specific lamang po doon sa isang lugar dito sa Riyadh at doon namin dito binuo sa Al-Sinaya, kung tawagin, Gadim Al-Sinaya. Ang aktibong miyembro ay halos ay kumikilos at naglulunsad ng mga aktibidades para lalo tayong makatulong sa ating mga fellow OFWs. Inyong grupo, may maisip ka na uri ng inyong mga tinulungan na problema ng ating mga ka-OFW dyan sa inyong nasasaklaw? Marami na po tayong natulungan, Kuya Manny, at sa katunayan ay ilan na rin po yung ating ikinampanya, lalong-lalo na po yung isang kababayan nating nabuntis. At hindi kagyat na natugunan ng ating embahada at hindi siya napatuloy doon sa tinatawag na bahay kalinga. At ito ay ating ikikampanya at pinilit natin siyang tanggapin dahil tawag dito isipin mo naman hindi. Ano po kasi yung embahada po may pananagutan. I mean, may pananagutan po doon sa fellow OFWs dahil ang bahay kalinga po ay para sa lahat ng mga kababaihan na nag-run away sa kanilang mga amo. At lalong-lalo na sa kanyang kalagayan na buntis ay dapat namang natanggapin sa loob ng bahay kalinga. At sila ay sumuway doon sa ating request, kaya pinilit natin na ipasok siya doon at ngayon po ay nakauwi na. Nasa Pilipinas na po siya ngayon. Abang, at galing masaya na naman. siya kasama ang kanyang pamilya. Abang, galing naman. Paano yung buntis niya? Ito ba ay aksidente na nabuntisan o paano? Sabagay, ayoko na elaborate yun. Yun ay chismis na yun. Okay? Okay. So, bukod tayo diyan, ano pang uri ng inyong mga nabigyan ng kalingap tulong katulad ng mga nangailangan ng suportang legal siguro, suportang pagkain o whatsoever, ay palagay ko. Yes, Kuya Manny. Actually, Kuya Manny, recently lang meron tayong 80 at 74 na Pilipino sa loob mismo ng Polo OWA. Ito ay puro kalalakihan. Sila ay hindi na nakasweldo, hindi rin nakuha yung kanilang end of service benefits. Ang pangalan ng kanilang kumpanya ay Al Swai Company at yung isa naman po ay Al Dalawi
company. Mm. Yung pong Aswari Company ay ilang buwan na po silang hindi pinasweldo at nag-declare na ng bankruptcy yung kanilang kumpanya. Mm. At yung Aldalawi naman po ay talagang mababa po yung sweldo nila at hindi rin po tumupad batay doon sa kontratang pinirmahan. Kaya napilitan na po silang mag-camp out dito sa Polo Owa, sa Riyadh. Mm. At ito po ay ating tinulungan, inasistahan, binigyan po natin na sila ng isang araw na medical mission noong July 26. So sa kasalukuyan po ay nag-start silang mag-camp out sa Polo Owa noong July 2, 2012. Hanggang ngayon, may natitira pa pong 44 na katao doon sa loob ng Polo. At halos ay kalahati na po yung napapauwi natin. Aba, talaga din naman, ano? Medyo hinaan mo ng volume. Nanonood ka ba ngayon sa computer mo? Pakihinaan lamang. Kuya Manny, yes. Pakihinaan lamang. Actually, Pakihinaan mo lamang yung volume. Okay po. Pakihinaan ng kaunti dahil naging metallic ang iyong sound. Ayan, okay, thank you. Ngayon, ay magtungo ako sa katanungang ano ang iyong posisyon sa Sama Ka Ba under the umbrella of Migrante International? Actually, Kuya Manny, ang isinusulong ng Sama Ka Ba Migrante ay kapareho din po ng isinusulong ng Migrante International at yung iba pang balangay ng Migrante International sa buong mundo. Ang itaguyod o uphold the rights of fellow OFWs and yung kanilang pamilya dahil po nakasalalay po sa OFWs ang ekonomiya ng ating bansa. At batay na rin naman sa datos na na-receive natin sa budget sa ating Department of Budget ay halos umaabot na ng 23 billion yung ating remittances during 2012 half quarter. So, doon pa lamang po ay makikita natin na ang OFWs ang nahing pinakukunan ng ating pag-iistiglasa ng ating ekonomiya. At kung hindi po natin isusulong yung mga batas na para sa OFW, ay kawawa naman po ang mga OFW pagdating ng panahon. At doon naman po sa usapin ng panlipunang pagbabago, ay kasama rin po ang Sama Ka Ba Migrante dahil po ang tanging solusyon po ay yung lipunang sistema na may pantay na uri. Dahil ho nakasalalay din po ang lipunang pagbabago sa isang mahusay na pamamalakad ng mga nakaupo sa estado. Mawawala po yung labor export policy natin. Mawawala rin po yung pagtulak ng mga Pilipino para mga ibang bansa. Wala na hong mga Pilipinong aalis para magpakalipin sa mga dayuhang amo. Ikaw ay ilang taon na diyan? Kahit po doon, ilang taon ka na diyan sa Ibayong Dagat, lalo-lalo na diyan sa Riyadh? Ilang taon ka na diyan? Nako, Kuya Manny, kung isasama mo yung iyong kamay na 10 at isasama mo yung iyong paa na 10, bawasan mo lang ng dalawang daliri. Napakarami mo na palang itinindig na simento sa mga karsada. Yung palang karsada na nilalakbayan ko mula Maynila hanggang sa Isabela, ay kasama ka doon sa karsadang yun. Yung pera mo, sa loob ng 18 taon, andun na yung pera mo. Ewan ko, ang tanong ito, a big question mark, ewan ko kung totoo na nandun yung pera mo. Yun.
So, usapin niya Kuya Manny, dyan tayo magkakasundo. Dahil na sa 18 taon ko dito sa abroad, hindi ko nakita yung oportunidad sa ating sariling bansa. Hindi tayo nabigyan doon ng pagkakataon para maipakita yung ating galing at talino sa sariling bansa. Alam mo, dito pa natin... Go ahead. Sige. Yeah. Dito pa natin nakita yung ating galing at talino sa mga dayuhang bansa na sila ang nakikinabang ngayon sa atin. Na sa halip sana, makinabang po ay ang ating sariling bansang Pilipinas. Yung 18 taon na yon na halos inubos ko na rito sa Riyadh ay malaking dagok din sa aking sariling pag-asenso o sariling pamumuhay. Dahil hindi ko kailanman pa nakikita yung aking tagumpay. Makikita mo ang tagumpay niya. Tayo siguro kung lipunan po ay at ang sistemang iiral sa atin ay isang pantay-pantay na magkakalina sa mamamayan. Pero sa kasalukuyan po, hindi ko po nakikita. Ang dami na pong mga dumating na administrasyon, naranasan na rin ng aking pamilya ang kahirapan. Hanggang ngayon po, dala pa rin namin ang kahirapan. Alam mo, panahon na para ang 8 milyong OFWs ay magkaisa na huwag ibenta ang boto, bumoto tayo ng dapat at karapat-dapat na politiko para sa ganon ay umunlad ang ating bansa Pilipinas. Sapagkat, kung di tayo magkaisa, ay wala tayong boses, mga Kapilipino. Puro bilihan ng boto, at siyempre, yun naman kawawang pobre na Pilipino na napakadaling kausapin, bigyan mo lamang 1,000, ipagpapalit ng kanyang kinabukasan sa 6 na taong pag-upo ng kanyang kinuhang pera para ipalit yung kanyang boto. Kaya panahon na, mga Kapilipino, na huwag niyong ipagbilang yung boto. Mga Kapilipino, panahon na para yung mga mapagsamantala na politiko ay huwag nang iboto. Sino mapagsamantala? Lahat sila! Siguro meron 1% lang siguro riyan. Bakit ko sinasabi mapagsamantala, mga Kapilipino? Sapagkat kung popular na artista, kakandidato na. Kung popular na announcer, kakandidato na. Kung asawa na ng popular na buksingero, kakandidato na. Kung yung anak ng senador, ay sabi niya ay destiny raw para magkandidato yung anak niyang mayor, mga Kapilipino, saan pupunta ang ating bansang Pilipinas? Kung ang senador ay ama, kung ang congressman ay asawa, kung ang anak ay mayor, sino pa mag-o-audit niyan, mga Kapilipino? Kahit ano pang gawin natin, mapagtatakpan at mapagtatakpan kung saan napupunta yung more than $20 billion na pinadadala natin sa Pilipinas sa mga OFWs. Kaya panahon na para ang 8 milyong OFWs ay magkaisa. Huwag tayong pasusupil. Huwag tayong maging pikit mata na boboto. Huwag tayong tingnan yung mapopular, mga Kapilipino. Huwag nating tingnan yung anak ni Tilpolano na politiko dahil destiny raw. Mahiya-hiya kayo, destiny. Density yan. Okay. Baka ako saan mapunta ang kwentuhan. Pero, panahon na para makiisa tayo para mapaunlad ang ating bansang Pilipinas. Mga Kapilipino, let us join together. Dahil, alam ninyo kung may tinatawag na Generation X, ang buong mundo, may tinatawag na baby boomer na generation sa mundo. Meron ngayon may pagmamalaking generation ng Pilipinas, generation of OFWs. Sapagkat tayo ang nagbibigay ng kaunlaran ng bansang Pilipinas, ginagawa lamang tayong camouflage ng mga nakaupo sa gobyerno dahil kung wala na tayo, saan sila? Mga Kapilipino, manguluntoy yung mga sitwasyon nila. Kaya maganda ang sitwasyon, maganda ang forma ng mga politiko natin ngayon sa Pilipinas na mahawak ng ating gobyerno dahil tayo ang kanilang camouflage, tayo ang kanilang panakip butas. Isipin ninyo, more than $20 billion ang tinadala natin sa Pilipinas na nagpapaunlad sa ating bansang Pilipinas. Pero, paano tayo tinitingnan, mga Kapilipino? Para tayong
second-class citizen. Ipaglalaban natin yan, mga Kapilipino. Panahon na para tayong mga 8 milyong OFW ay magkaisang tinig. Bigyan nila tayo ng pagkakataon na ipakita sa ating bansang Pilipinas, ipakita sa buong mundo na tayo ay pwedeng ipagmarangalan ng ating bansang Pilipinas sapagkat kita ninyo kung saan-saan, doon na lamang sa aking report ay 67 countries ang nanonood ngayon sa Utusa.tv. Isipin niyo yan, buong mundo, mga Kapilipino, hindi ba pwede natin ipagmalaki na tayong mga Pilipino naroon, naghahanap buhay ng marangal. Samantala yung mga politiko, mga Kapilipino, nagpapatayo ng mga mansyon. Saan galing yon? Bumibili ng mga bahay ng multi-million dito sa Amerika. Saan galing yon? Mga Kapilipino, dapat tayo ay magkaisa para tanungin ang sarili na huwag na natin pansinin yung mga mapagsamantala ng mga politiko. Panahon na para baguhin ang mga politikong yan. Hey, Kalkito. Okay, balik tayo kay Joseph. Kaya natutuwa ako pagkausap ko kayo eh. Dahil nakatuon ang inyong pananaw doon sa kinabukasan ng ating bansa Pilipinas. Kayo talaga, pagmamalaki ko. Oo. Doon sa inyong grupo na umaabot ng 80, buong Riyadh ay napupuntahan ninyo at na bibigyan ng kalingat tulong yung mga nangangailangan natin mga ka-OFWs? Actually, Kuya Manny, nung ako'y tinawagan mo, ay nagdadrive ako. Galing ako doon sa isang masa na humingi sa atin ng tulong. At kaya hingin ko dahil kaya nawawala ako kanina doon sa aking sasabihin sa iyo. Kasi nga narito ko. Tapos itinabi ko na lang yung sasakyan ko para makausap kita ng maayos. So ngayon, kagaling lang namin doon sa isang TNT, no? At ito ay interview ko, kinuha ko yung kanyang datos. At siya nga ay hindi pinasusweldo ng ilang buwan na. At wala na rin siyang makain. At wala rin matuluyan. Sabi ko nga, babalikan ko siya bukas para kuhanin na lang at maaaring kukupin ng iba naming mga kasamahan. Talaga din naman doon sa inyong itinatanong, Kuya Manny, no, doon sa aming kasapian, maganda yung aming sinusulong ng Sama Ka Ba dahil may mga aktibidades kami mga ginagawa dito katulad ng medical mission, basketball. Yung basketball po, origin po yun ng aming funds para naman kumilos yung aming organization. At may mga iba't iba pa kami mga aktibidades na pinagkukuhanan namin ng lakas para mas lalong tumibay yung organization. Very good. Ano ang position mo dyan sa inyong grupo? Kuya Manny, ako yung chairperson ng Sama Ka Ba Migrante. Ng Samahang Migranteng Manggagawang Nagkakaisa sa Bata at Algading Sinaya. Talaga din naman Okay, ako ay nagagalak, nakausap kita. So anytime na merong tayong pagkakaisahan na tulungan, don't hesitate to call me up. Don't hesitate to give us any kind of request na hanggang sa kaya ng inyong lingkod ay pagkakaisahan natin na gagampanan. At paki-PM mo lamang sa akin yung grupo mo na i-recommenda mo na bibigyan ko ng ID ng Utusa.tv. I-PM mo lamang sa akin para bigyan ko ng mga ID para sa ganun at least may representation doon sa kanilang mga follow-ups. At yan ay official media ID na ipagkakaloob ng inyong lingkod. Okay? Okay, Kuya Manny, wala pong problema at sasend ko sa inyo kung sino yung mga specific person. Mga ilan po kaya? Kahit na ilan. Kahit na yung 8 milyon. Kahit na yung 8 milyong Pilipino. OFW sa buong mundo na kapag sila ay nagnanais na magkaisa at magkaroon ng pagtutulungan ay pagkakalooban ko ng ID. Basta't ang layunin ay marangal, ang layunin ay simple, ang layunin ay
pwedeng may pagmalaki ng ating bansang Pilipinas. Yan, bibigyan ko ng ID. Sapagkat, maaaring itatanong nyo, ano ang authority ni Calvino na magbigay ng ID? Mga Kapilipino, higit pa sa authority. Sapagkat, ako ay merong lifetime license bigay ng FCC ng Amerika na magtayo ng radio station or TV station sa Amerika. At, okay, ikalawa, ako ay isa sa founding member ng KBP sa Pilipinas. Pwede ko may pagmalaki yan. At isa pa, ang inyong lingkod, simula nang ako ay silang announcer na. Mga Kapilipino, ilang taon na akong announcer. Simula noong 1965, bilangin nyo mga Kapilipino. At huwag nyo bilangin yung kulubot ng aking ulo. Ng aking noo. Ganyan mga Kapilipino kung bakit ako ay otorisado na magbigay ng ID. At kung sino ang kukwestiyon sa inyo kung anong klaseng ID ang inyong daladala, sabihin nyo mga Kapilipino na ako ay authorized lifetime license na magtayo ng istasyon ng radyo at telebisyon sa Amerika. Kaya ang inyong ID nakalagay Los Angeles, California, United States of America. At meron po barcode dyan. Meron barcode at merong number. Malalaman ko kung sino ang gagamit niyan ng pinaka-fakey. So, yan ang aking explanation kung bakit ang ID na ipinamamahagi ko, yan ay sagrado para sa akin sapagkat karangalan ko ang aking binibigay sa inyo. Okay? Okay, Kuya Manny, nako, maraming salamat. Kami ay nabigyan mo ng pagkakataon din dyan. Dahil nga, totoo lamang po, madami po tayong problema rito sa Saudi Arabia. Hindi lang po sa Riyadh, sa buong Saudi Arabia. Marami pong undocumented dito at maraming mga kaso ng OFWs na hindi nasusolusyonan kaagad. Kaya sa tulong po ninyo at magkakatulungan tayo ay mas lalong uunlad ang ating samahan. Okay. Mga Kapilipino, okay, go ahead. Sa iyong mga huling pananalita, nasa iyong pagkakataon. Go ahead. Okay, thank you. Kuya Manny, gusto ko lang ding banggitin sa ating mga milyong-milyong OFWs na ang migrante po ay isang makabayang organisasyon na nagsusulong ng karapatan at kagalingan ng OFWs. At ba't na rin naman po natin na ang migrante ay nasa stage na po ng pagpasok sa Kongreso. So, doon po sa mga hindi nakakapagparehistro, ay magparehistro na rin at para ho magkaroon na tayo ng boses sa loob ng Kongreso. Dahil ho, wala akong ibang organisasyon na magsusulong ng interest ng OFWs kung hindi ang Migrantes Sectoral Party. Kaya asahan po namin ang milyong-milyong OFWs na dadaluyong at isisigaw ang Migrantes Sectoral Party. Maraming pong salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Ang magandang gabi po dito sa Riyadh, dyan po yata sa US ay magandang umaga. Hapon kami dito. Bali, alauna. Hapon po. Alauna ng hapon. Okay. Okay, maraming salamat. Mabuhay ka. Ang ating nakaugnay mga Kapilipino, si Joseph Valenzuela, ang chairperson ng Sama Ka Ba Migrante International sa Riyadh. Ang inyong lingkod, Kuya Manny Calvido po, nag-iiwan ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran, sa halip ito ay pasa. Ang inyong gagapay sa hirap at ginhawa. Sa inyo lahat, maraming salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.